Hi guys! Bali, share ko sa inyo kung paano magbasa ng mga welding symbols na nakikita sa mga drawing gamit yung libro na to galing sa CWB, which is yung intermediate welding symbols. Bilang isang welder, dapat sanay tayo bumasa ng welding symbols. So, pwede na natin simulan. Tara! Okay, so ano nga ba yung welding symbol? Paano ang itsura niya? Ang itsura niya is ganito. Ang reference line, ang arrow, tsaka yung buntot. Yan yung kadalasan na nakikita natin itsura ng welding symbol. So, dyan mapupunta. Dito, ang tawag dito is arrow side. Ibig sabihin, kung saan nakaturo yung arrow, doon tayo magwe-welding. At sa itaas naman niya, ang tawag dyan is other side. Ibig sabihin yan, lahat ng symbol sa taas ay ang we-welding natin doon sa kabila ng arrow side. So, paano natin malalaman kung nasaan ang arrow side at other side? Halimbawa, sa isang T-joint, ito yung T-joint, ito yung unang plate mo, ito yung pangalawang plate mo. Ngayon, we-weldingin nyo yan. Kung dito ang symbol at dito ang nakaturo ang arrow, ibig sabihin, kung ano ang mga symbol sa side na to, dito mo gagawin. Halimbawa, fillet weld. Mag-fillet tayo dyan. Sabihin, gagawa ka ng fillet dito. Ayan ang weldingin nyo. Tapos, dito naman, sabihin natin, fillet din. So, ibig sabihin, pares lang. Pares lang tayo mag-fillet dyan sa side na yan. Yan. Yan ang kadalasang nakikita nyo sa welding symbol. Okay, so ano nga ba ang mga weld symbol na meron tayo? Meron tayong fillet, meron tayong plug or slot, meron ding bevel o groove, V-groove weld, at meron din tayong back o backing. Ito fillet, ito yung plug or slot. Yan yung mga butas. Pwede siyang square, pwedeng rectangle, pwede siyang pabilog, pwede rin siyang oval. Pero yan ang symbol niya. Yung ito naman, groove welds, marami ding klase ng groove welds. Merong bevel, J-groove, double bevel, flare. Yan, tapos ito naman, bevel din siya kaso may backing siya. Ibig sabihin, may welding siya sa likod. Okay. Dito muna tayo sa fillet. Sa pag-welding din natin, sa didikit natin ang mga bakal na ito, meron din tayo mga iba't ibang klaseng joint. Meron din tayong butt joint. Butt joint, sabihin na, kumari, ito yung dalawang plate, magkadikit sila. Butt, puwet, joint. Hindi siya joint na hinihigop. Joint siya na pinagdikit. Merong corner joint. Sabi ng corner joint. Hop, ali. Yan. Papagdikitin nyo yung dalawang corner. Meron T-joint. Yung ginawa nating example kanina. T-joint. Bango. Corner. At meron tayong lap joint. Sabihin, lap, magkapatong. Lap joint. O parang lap, overlap. At meron din tayong edge. Edge joint. Yan yung mga klaseng joint na meron tayo. Bakit natin kailangan malaman yan? Kasi minsan ganyan yung klase ng material na pagdidikitin natin. Halimbawa, naglagay ako ng symbol dito. Naglagay ako ng dito. Sabihin ko dito, ay gusto ko dito ng single bevel. Saan nyo lalagay yung single bevel? Ibig sabihin, dito kayo mag-bevel. Dito sa taas. Ang nangyayari niyan is
ang isa magkakabevel, ang isa straight. Ibig sabihin, isa lang ang gagalawin nyo. Yung isang side lang. Dito maglagay kayo ng single bevel din. Mali pala to. Yan pala yan. Yan. Single bevel. Ibig sabihin, eto, ibe-bevel nyo siya. Boom. Tapos, ikukuha nyo yan. Fill nyo ng welding. O, dito sa kuha na to. Kailangan nyo rin ng lagyan sa T-joint na to. Okay, parang kanina rin. Bevel. Ito siya lalagyan ng bevel at fill up nyo yan. Sa lap joint, ganun din. Halos pare-pares lang lahat ng idea yan. Ganun lang din. Yan, minsan may makikita kayo, fillet siya, pero may number siya sa gilid. Halimbawa, 10, 6. Saan natin pwedeng gamitin yung symbol na yan? Okay. Yung isang sample. Halimbawa, sa T-joint. Ito yung T-joint. Puro T-joint tayo. Oh, nakalagay dyan. 10 fillet. 6 fillet. Dyan. Ibig sabihin niya, yan yung 6 mm. Millimeter to, mm. Millimeter. Tapos ito, 10 mm. Yan yung size ng leg. Leg length. Alin, paano makukuha yung size ng leg length? Yung haba, ito, bale. 6. Tapos, simula dito. 6. Tapos alam nyo, ito, mas malaki, 10. At yung size na ito, 10 din. Yan yung size nun. Bali, tatandaan nyo, pag nasa kaliwa siya, yun yung size ng leg niya. Size ng welding. Quarter. Then, half inch na fillet weld. Yan. Sabihin na ito, half inch. Ito, quarter. Yung size nito, dapat half inch siya. Size nito. Yan yung imperial. Mostly gamit dito, imperial. Sa Pinas, alam ko halo. Minsan metric, minsan imperial. Sa US, mostly imperial, pero gumagamit din sila ng metric. Sa Korea naman, sa pinanggalingan ko, mostly metric. Hindi ako nakakita ng nag-imperial doon. Mostly metric ang ginamit nating measurement doon. Kaya pagdating dito, medyo nahirapan ako sa pag-convert. Pero kung laging naman kayong may metro, fabricator kayo, madali na yung malalaman. Ngayon, minsan, may makikita naman kayong ganito. Makikita nyo yan. 10 times 15 fillet. Ano ibig sabihin yan? Halimbawa, sa lap joint, sa lap naman tayo, ialis naman, dito naman tayo, puro na lang T-joint. Paano yan? Paano natin malala ano ibig sabihin ng 15? Ano ibig sabihin ito? Ita times ba natin to? Hindi. Ibig sabihin, yan pa rin ang leg size nya. Leg size pa rin. Leg size. Sabihin, ang leg size niya, since nasa arrow side siya, at mas mahaba to, 15 mm, tapos etong height niya 10. Ito ang height, ito ang width, ang lapad. Yan. Kita nyo, mas malaki siya dito, mas malaki size niya dito kaysa dito. Ibig sabihin, yan yung 10 mm is ito yung height niya, tapos yung 15 mm, yun yung lapad niya. Yan, ang bilis lang. Kung medyo nabibilisan kayo, replay nyo lang yung video. Next tayo, top view ng T-joint. Nakalagay dito
10 fillet, 75 and 150. Ganito rin sa arrow side. Yan, dito. Ibig sabihin, alam niyo naman to, ito yung weld size natin, yung size nito at size nito. 10, 10. Yan yun, di ba? Tapos yung 75, yan ngayon ang 75 mm. Yan ngayon. 75 mm. Ngayon, since 75 siya, ganun din siya sa ilalim. Sa other side, 75 mm din. Eh, 150. Ano yung 150? Ano yung weld pitch? Di ba ito yung siya yung distansya ng bawat welding natin from center to center. So, simula dito sa center, tanggalin na natin to. Since alam naman natin 75 yan. Simula sa center nito, bumilang ka ng 75, bumilang ka ng 150 mm. Sabihin natin dito ang 150. Ito yung center niya. Ayan. Ibig sabihin, from here sa gitna, hanggang sa gitna nito is 150 mm. So, dire-diretso lang yan. Hanggang sa mga dito sa ano yan. Pare-pares na siya, 75 dito, tapos yung center nito 150. So yun yung weld, tandaan nyo, weld size, length, and pitch, distance ng bawat isa. Okay. Gusto ko ng ganyan. Chain intermittent. Gamitin pa rin natin yung unit natin kanina, yung value. So, ang 10 fillet, tapos 75 to 150. 75 by 150. Yan, di ba? Bakit naging ganyan yung welding natin? Parang stitch. Hindi siya pantay. Kanina, dito tayo naglagay. Ngayon, dito na siya ngayon. Bakit ganyan? Sa tingin nyo, anong diferensya dyan? Ibig sabihin, pag nakita nyo, ito, dapat medyo matalas din yung mata ninyo dito. Halimbawa, ayan, 75. Tapos 10 ang weld size natin. Kung nandito ang symbol mo at ang isang symbol niya is nandito, which is hindi siya magkapantay, ibig sabihin stagger siya, magkalihis siya. Ibig sabihin niya, ito ang nauna, tapos ito ang next move niya is igigitna mo. From here, center nito at center ng pangalawang welding mo is 150 mm. Pero ang weld size niya is, ang weld length niya is 75. Yun. Yan lang yan. Ganyan. Ito, 150. At 150 rin from center to center. Yan, ganyan. Ibig sabihin, ang tawag niya is chain intermittent chain. Chain intermittent. So mga boss, ilan lang yun nga pala sa mga symbols na makikita natin sa welding, sa drawing. Marami pa rin iba't ibang klaseng welding symbols na meron tayo, pero hindi na natin napakita sa video. Pero makikita nyo, ito yan. Pero kung makikita nyo sa gilid, makikita nyo yung mga iba't ibang klaseng symbols, like yung flare. Yung flare, yan yung
tubular pipe or square pipe, o yung bilog na yung pipe na bilog. Sabihin niya yung minsan naman double filler, yung dalawang pipe pag didikitin mo, o kaya yung ididikit mo yung pipe sa isang flat surface like flare bevel. Kung minsan makikita nyo na mayroong kung flat, concave or convex yung gusto nilang finish sa welding natin, ibig sabihin pagka convex nakabukol siya, pag concave naman medyo nakahukay siya, or kung flat ang finish, kasi depende yan kung may papatong doon o may tatama doon sa welding natin. Okay guys, so yan lang muna ang papakita natin papakita ko sa inyo, share ko sa inyo. Kung meron kayong gustong ipagawa, I think merong nagsabi na gusto nyong malaman kung paano magbasa ng drawing. Since sa company namin wala kaming talagang official na blueprint doon o drawing, hindi gumagawa yung engineer namin ng official ng drawing, which is nakalagay na ron yung sukat, yung mga welding symbols at yung mga ibang note na nandoon. Mostly ang binibigay lang sa amin, ang ginagawa lang namin is yung sukat ng buong project na gagawin namin, or kung ano man material or kung ano mga pinapagawa sa amin. Pag welding naman, yung diskarte na lang ng senior namin na welder doon, ng supervisor namin. So yun lang guys, so sana may natutunan kayo kahit konti at nagka-idea kayo kung paano magbasa ng welding symbols, or kung sanay kayo nito, medyo dadali yung buhay ninyo sa mundo ng pag-welding. So bye bye, next time, see you ulit sa next video. Bye.